Residential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:37 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaaputon. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayo nga galiwat, Western Visayas. Good morning sa aton siniyang mga tagpalamati. Welcome sa aton sininga pagpangalagad sa Iloilo Morning Program. Kumusta ang sitwasyon sang ulan sa inyo da nga lugar? Magurugal umon man da. Daw halos ang aton nga kalangitan kay ginapagbugtaw to sang kaagahon daw madulom-dulom gid. Tuman ang traffic sa pila ka mga areas nga ti tama gid kasako sa mga lugar sa diin madamo sa mga proyekto dira sa may aganan Pavia, Ungka, Flyover. Diri sa may area sang Sambag sa tabok sa San Agustin. Diin pa nga mga lugar ti pertigid ka traffic kay na. Lugangan pa sang pag-ulan. May klase, may opisina sa mga estudyante tapa daliin nyo gida si Toto kag Inday sang kwan. Payong, kalo, kag jacket kay daw santo sa mga sintomas ang panahon nga aton eksperyensyahan subong ti mangin maulanon gid ang aton nga tiyempo, especially nga mayara sang ginamonitor nga si Bagyong Francisco sa balay dito sa may area sang Luzon daw makusog-kusog awang paghigop sang hangin, pagbuyong-buyong sang Bagyong Francisco, no? Mayo lang gani kay malayo-layo diri sa Visayas. Pero kung magtamwa ka sa diri sa ibabaw sang Isatyo, tan-awon mo dang kadagatan sang Gimaras, may mga tion nga nagadlagko ang balod. Pamuro madlos kis sa aton sini nga mga fishermen halong gid ha. Kung daw hindi gid taw takladon gid magpalawod subong hindi pagpilita. Subong June 24, of course, San Juan subong. Namo pista sa Sara, Banate, dira sa may San Juan Molo. May panyagahan na kamuda. Uso gini basta June 24 ang basyaanay blamor, basyahanay tubig. Kadamo-damo sang nagareklamo sinilimbawa may klase ka. Aga ka pa, naka-uniforme ka, ma-duty ka. Once umagi ka gani sa may piyesta ni San Juan, laban-laban. Dala ka mo da sang raincoat kung pwede pa lang, kung hindi ka mo gusto matamaan. Kay may iban ginaya, bisan nga ginasiling ba maluoy ka may klasiko. Pero may aragi diya sunlugiro, ti piyesta sang San Juan, wala na ilabot kisa mo. Masyahan kay mo sa mga jeep na yan, ti guba gidang imo adlaw. At yung uniforme mo, hindi kayo mo ka-eskwila ka man, probasa ka. Sa mga pumuluyo, man nga dugsing-dugsing lang na inyo, kung magsiling ka mo nga isa lang na sa isa katuig. Pero abi, konsidera nyo man, gamay nga respeto sa mga nagatrabaho, kag mga naka-uniforme, may mga kaladtuan, hindi nyo man pagtagay isang huol. Nga basyahan sila, kay basi kon
mainit ulo nila. Budlay kon mainit ang ulo kag ang emosyon bala. Baw kag magresulta sa kinagamo. Celebrar lang kita sa mataway nga pamaagi. Ang naghambal nga to maluoy kay hindi lang ko pagbasyahe. Kay may ano pa ko, may appointment pa ko. May papilis nga nagdala karon nagkalabasa. Bauti imbis nga makabulig, nakahatag pa kita sa problema sa aton sininga utot. Good luck sa mga naga-celebrate sang piyesta sa subong nga adlaw, June 24. Timing gid daw nag-ulan-ulan. Masa ka man tuod sa ulan. Sa piyak nga bahin, good news gid sa aton mga motorista. Ang ginpatuman nga big time rollback kahapon nga adlaw sa presyo sang produktong petrolyo. O kanami pamatian nga 9 pesos tubtob 10 ka pesos ang ginbuhin sa presyo sang diesel ara sa 5 ka pesos tubtob 6 pesos sa gasolina. Galing kay makita naton blaang daw do ka timing man kun diin pa to nagnubo naman subong nanirado naman ang Iran sang Hormuz. Ti kabay pa nga ang mga deal dira kay ti ginatudlo pero once na masirado ang Hormuz, ang conflict magapadayon sa Middle East, saka presyo sang produktong petrolyo ti subong nagnubo-nubo from 74 last week ang presyo sang litro sang diesel, kahapon may 65.40 na. Ito kadako-dako gid gawa per liter na masave mo damo sa nagapa full tank. Udo ang laway. Hindi Ito na lesson na gid man ginamo sa may Middle East, kabay patani nga masundan pa ni. Ang rollback kay pasalamat gid. Amo lang niya rollback pa lang pasalamat ng aton sini nga mga motorista sa piyak sang mga kinagamo kaysa diri sa aton niya yati ang politika ya ang isipay sang numero sang majority kag minority. Evident ka tama makitaan sa aton sini nga balita kag kun ano pa dira nga mga local politics naton nga mga problema yang ang conflict sa Middle East ya ini may direct gid nga epekto sa aton no. Somehow kung mabalita naton sa Radyo Pilipinas Iloilo nga nagnubo ang presyo sang krudo bakalipay daw ka positive kapag sick sang aton sini nga mga motorista bisan pang mga transport groups naton bala nga mga leaders kay nagalao man sila katani magnubo-nubo pa para nga maka 100% operation naman ng amon mga units. Di kung mag 100% ang units nga i-allow sa mga kooperatiba nga magbiyahe but silingon malesen gawa ang pagka-stranded sa aton mga pasahero para sa ginapag-agi ko sa Aganan flyover nano malangad nung may graduation nga may gapila. 30 kalaba sang pila sang mga estudyante kag mga pasahero dira sa idalom sang Aganan flyover. Tiyang Aganan flyover pasalamat kita kay ginatandog na ni subong sang DPWH kay ginakayo kay by December hopefully magamit na ini. Tiyang Guayaya More bag-o pa man niya mahuman ang flyover sa Pavia, nagamit gid man siya bilang waiting shed. Hindi mabasa ang mga pasahero sa dalom kay nagulan kay ina. Kaya mga pasahero nagapasilong sa idalom sang Aganan flyover. At least mapuslan kag subong ongoing ang repair kay ginatan-aw gini ni Secretary Dizon kada puli edi gaagi da siya. Halin sa airport din ka, siyempre magyan mo ginaduwa ka mga flyover nga naging controversial. Dayaw man kita sini sa kapisan ni Secretary Dizon. Perme yan niya ginapanaugan kag ginasikyar ang mga kontraktor te siyempre gaka-pressure man. Kita mo ang buhang flyover nasig kayo. Ang ang repair sang karsada sa may East Timawa Mulo, duwa lang ka bulan. Human na. Ining Aganan flyover, although nga hindi mo mabasol ang pumuluyo ang publiko nga nagaduda bala. Siling basi madelay naman na or ano naman ang hindi magamit or hindi ma-hit ang deadline. Pero siling ni DPW Secretary, kadtuan ta permi, follow up ta, report ka mo sa amon kung ano ang problema sa mga construction sang infrastruktura. Just like sang wala mabayaran nga mga lote, dabi no nga naagyan sang proyekto, dasig ang response sang aton sini nga DPWH i-report diretso sa aton sini nga DPWH secretary kay ginatingwan fast track dayon ang bayranay. Amo na iyang gusto naton nga matabo no ang mihura sa aton sini nga mga proyekto. Ginapasalamatan man sa aton sini nga mga local officials. Ipabati naton bala aton sini nga interview sa aton nga mga motorista, gamay-gamay man lang nang kalipay, 10 ka pesos more
per liter, pero imagine ang madala nila nga kita sa ila pamilya. Nga sang una, daw gabunon sila ka libot-libot, pahabog, biyahe. Tapos hindi na sila kadalas ang income sa ila sini nga mga panimalay. Ti subong daan, abre klase. Ang aton nga mga drivers, may mga kabataan nga ginapaeskwela. Ti ang ining 10 pesos, 9 pesos to 10 pesos per liter nga buhin sa krudo, dako na iya nga bagay, dako na nga grasya, nga kalipay sa ila. Amo na nga kita sang tandaan nyo to sang galabot tag 130 litro. Wala gani ni sila pasaka pliti. Ang mga pasahero na luoy pams ning bayad ka 12 pesos o kambyuhan ka nila 3. Ang iban nga mga pasahero kasi nong dira na lang nanong kay naka-insindi nakahangop sang kabudlayan sa aton nga mga motorista. Kag sining rollback nga ginpatigayon ti dako gining impact. Ang pamangkot diri ano ang impact sini sa basic commodities naton. So dapat monitoron nato na adlaw-adlawon to na di sa Radyo Pilipinas. So, mga negosyante dabla nga gasambal sa una nga sige, ang amon nga baligya mapasaka man kami kay nagtaas ang amon nga operational cost man da gagamit kami sang makina sa pagproduce ang amo sini. At subong kabay pa nga may impact man niya magnubo-nubo man ang presyo sang aton siniya nga mga baligya para makabenepisyo man ang aton nga mga pumuluyo sa sining rollback sa presyo sang krudo. Hindi lang ang mga pasahero o mga drivers, operators, transport sector may ayuda na sila gani mo may fuel assistance. Dapat ma-reflect man ini sa aton nga mga basic commodities. Pabati nato ang aton nga interview, reaksyon sa pila ka mga motorista sa gin-implementar nga rollback kahapon nga adlaw. Ferdinand, Sir Ferdinand, pilang rollback subong? Pilang rollback subong ba ninyo? Dos. Sa diesel ba? Sa diesel? Sa diesel. Lima? Ano to dako man nga bulig sa mga drivers na? Maka bulig-bulig man sabon yung mga driver nga nagnubo ang presyo pero masami nagmanubo. Oo. Pero mabalik sa nagligat. Mga isa pagintani, no? Oo. Sige. Ang Ferdinand Nabatian si Ferdinand Viloso, driver sa Tikod lapas nga jeep. Panglakat, mata ko gamudlat sa imo kagayon, mata ko galilipat ang imo nga supat, malapor sila na ang dugan ko inday. Kay gali na gumbang. Si Ferdinand Viloso, driver sang traditional jeepney nga nagabiyahe Tikod Lapas. Dako nga bagay kay per liter 10 pesos. Plus pa nga mayara sing mga ginapatuman subong nga 10 peso discount per liter man ang aton sining Department of Transportation kag LTFRB. Kuan nagidi dako nga bagay gid sa aton sining mga drivers. Hopefully maka-encourage ini sa aton sining mga kooperatiba, transport corporations, nga dugangan nilang ila unit nga magbiyahe para nga hindi man matamaan kahulat ang aton nga mga pasahero, especially nga maulanon subong ang aton siniya nga panahon. Nga tunay, dugan ko sa imo na. Hopefully masettle na kag hindi na to pagsiradhan ang Hormuz. Kaya muna ang atubang nato nga krisis once nga saka ang tensyon dira sa may area sang Hormuz, Strait of Hormuz. Dasig yang sakaay sang sang presyo sang produktong petrolyo nga hindi naton gusto matabo. Isubong di ka matingala kay ang traffic amat-amat naman nga nagbalik kay siyempre barato naman ang presyo sang produktong petrolyo. Ang iban sang una limitado ang lagaw-lagaw. Pero subong kay tinagburo barato, puro pahabog man
Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:52 sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Salamat sa inyo sining nga mga FB Live viewers naton. No? Dugay-dugay may distribution sang patient transport vehicle dito sa may Kapitolyo. Good news ini kay mayara sang igapanagtag ng mga bag-o, brand new nga mga ambulansya. Dughan ko Ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa pila ka mga LGUs sa Western Visayas kag Negros Island Region. Ginalauman nga magatambong subong iya nga aga ang mga governors naton from different provinces ang imong sa Panay kag Negros Island agud nga batunon nila no pagi sa patigayunon nga turnover ceremony. ay gali na Ining bag-o, kuani ka kung di ko magsala, kuani mga Hi-Ace, Toyota Hi-Ace ni nga mga model sa ambulansya, malapad-lapad di, maligwa. mo tatay higugma untag isang tuna Parang, makargahan sa mga pasyente nga gusto magpa-confine sa ospital, ang iman, dialysis, kag kung ano pa nga mga health services, transport services na kinahanglan, amoy ning purpose ang sini nga mga ambulansya. Gamiton, karga sa pasyente, hindi nga kargahan da sa kung ano da. sa imo pang lakas Kasi blakon gamit-gamiton sa mga iban nga bagay, dapat i-utilize maayo. Pasiguro gid nga ang nag-usar pasyente nga inog transport sa ospital. gali na gumba Hindi nga karga-kargahan da sang mga ano da. Sa una may mga kaladakpan gani nga sang pandemic time ang karga sang ambulansya ano gali mga makahulubog nga ilim nun. Wow. sang away Dakop gito si kuan ang mga multicab sang mga barangay. ay inday Ang ginakargahan sa mga lain-lain. Tiyan mo na, sa barangay pa lang dapat mag-umpisa na ang honesty, hindi mag-abuso. Manog eleksyon na bala sa barangay ka nakamuda, kapili na kamo kung sinong inyong daw ginakonsidera nga mangin bag-o nga leader sa inyong barangay. ang dugan ko inday Ang unang burubantayan, ti subong sadya kay daw diri sa syudad sa Iloilo. yeah Manay mana ng pangita manok-manok. Kabay pa nga hindi lang gid ni pag-intrahan gid bala ang intervention sa aton sini nga mga tagas nga opisyal. Kabay inyo da mga barangay mga taga-barangay da nga magdesisyon sa ila kung sino ila pilion. Kag i-maximize nyo gid ang tinion sa pagkilala sa mga kandidato nga inyo pagapilion sa maabot nga eleksyon sa Nobyembre. Chansan nyo na ni. Hindi nyo na pagbuyi. ang laway hindi Sa iban pa karon nga mga balita, bantayan na lang sa iban pa nga programa sang Radyo Pilipinas Iloilo. Halong gid kita sa mga motorista nga nagamaniho, madanlog ang dalan. Hindi gid mag-overspeeding. hindi mapunggan ang hay-hay Especially nga ang gusto naton malikawan ng mga pagluntad sang disgrasya damo aksidente sa karsada subong halong gid. mata ko kalilipat ang imong nga supat malapor sila na ang dugan ko inday hay kay gali na gumba Kung nagid lamang inyo alagad kada aga Janelle Baclaim. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. gali na gumba wow Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.